si Lucifer, Satan. Lucifer being one, ang pinakamagandang anghel na nangulo ng choir ng langit, ay nakita po natin na siya ay he was able to influence 1/3 of the angels of heaven. At ito ay nagkaroon ng rebellion. Pero nung panahon ni Lot, ay kung titignan po natin, ang kwento doon ay he was still given a chance to go up and down from heaven to earth. Kaya sabi nga niya doon sa kapulungan sa langit, si Lot ay sumusunod sa inyo dahil pinagpapala mo siya. So, ito yung kapulungan sa langit, nakasama ba siya? He was given a chance. But, kung titignan po natin, namatay na ang ating Panginoong Isus, na binigay niya ang buhay para sa sanlibutan. That was the last time that he could ascend to heaven. Hindi na siya pwede umakyat sa langit. Dahil natupad na ang plano ng kaligtasan na pinag-uusapan ng tatlong persona ng Diyos. At doon ay ang kanyang target ngayon ay yung mga tao sa sanlibutan. At hindi niya na ma-influensya mga angels sa langit. Dahil nakita na yung kasalanan na pinakaugat na naging kasalanan niya sa Diyos. At kung titignan po natin, sa ating kapanahunan, makikita po natin ang mga krimen, lahat ng mga makikita natin sa paligid natin, ay nagbabadya lamang na napakasama na po ng tao. At ang kwento ni Jacob, nagpapakita ng isang kwento kung paano mapapanumbalik ang relasyon ng Diyos na naputol gawa ng kasalanan. Kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, si Jacob ay niloko niya ang kanyang kapatid na si Esau at ang kanyang tatay na si Isaac. Dahil nagkunwari siyang si Jacob para mabigyan siya ng pagpapala. And he was given the blessing by Isaac, his father. Pero, ang consequence doon ay kailangan ay mailayo niya yung sarili niya sa galit na kanyang kapatid na si Esau. Mailayo niya ang sarili niya sa kanyang pamilya. At kung gaano kahaba yun, hindi niya alam. Sa kanyang malungkot na kalagayan, ay nagkaroon siya ng pagsisisi sa kanyang ginawa. At lying down in a very dark place in Bethel, na doon siya nakahiga at nagmumuni-muni ng kanyang ginawang kasalanan. Sabi niya, magpahiwalay ako sa aking pamilya, magpahiwalay din ako sa Diyos. Kaya sa kanyang kalungkutan ay pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. And right there, habang siya ay nahihimlay at nakahiga sa isang bato, nakita there was a vision and stairway, may isang hagdanan going from angels going up and down from earth to heaven na nagbibigay ng comfort sa kanya. At dito nalaman niya na posible pala na makapanumbalik ang naputol na relasyon ng Diyos dahil sa kasalanan sa tao. Dahil sa ipinakita sa kanya, he was comforted and was able to redirect ang kanyang buhay para sa isang buhay na maglilingkod siya sa Panginoon. Sabi nga, ang langit ay hindi nagbabawal ng masama. Hindi ipinagbabawal doon yung mga taong makasalanan. Pero, hindi nila ang mga masasama na maaaring makarating doon ay hindi nila makakayang tingnan ang kaluwalhatian ng Diyos. For them, it will be a consuming fire. Magiging isa itong apoy na magsusunog sa kanila. Dahil hindi nila ma-enjoy ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng Diyos na nasa langit kasama ang mga banal. Kaya,
Hindi sila pinagbabawal doon. Pero hindi nila kakayanin ang mga bagay o mga kalwalatian, ang mga kasaganaan na nasa Panginoon ay hindi niya kailanman makamtan. Dahil mas panatili siyang magtatago. Ito nangyari kay Cain at Eve nung sila ay nagkasala. Iniwan nila ang Panginoon, nagkasala sila laban sa Panginoon, at they realized that they were naked. Ubad na sila at wala silang saplot, at dito nakita nila yung kanilang pagkakamali. Meron tinatawag na sa mga Kristiyano, tinatawag na little princess disease. May mga tao na naisip nila, kahit babae man o lalaki, sila yung mga prinsesa. Sila yung mga important character. At sila yung bida. Ito yung tinatawag na little princess disease. At pangalawa po, ang little princess disease, kung ito ay i-research niya sa Google, ito ay little princess syndrome. Naisip nila na kapag nagkamali ang desisyon ng isang grupo, ito ay dahil sa'yo. Hindi sila aamin ng kanilang pagkakamali. Kung bagkot, ito ay ituturo nila sa iba. Naranasan niyo ba yun? Aminin niyo man o hindi, naranasan po natin ang yun. At ang pangatlo, little princess disease, naisip nila na kapag may problema, ang solusyon ay sila lang ang nakaalam. Sila lang ang nakaalam ng solusyon. Kaya gagawa ng sila ng kanilang kaparaanan para ang solusyon na yun ay kanila gagawan. So, ito yung sakit na yun nangyari kay Adam at Eve. Nung sinabi ng Panginoon kay Adam, bakit ka lumabas o hindi sumunod? Itong babae na binigay mo, si Eva, siya yung nagtukso sa akin. Pero kung sa totoo lang, siya pwede ito mag-i sa alok ni Eva na hindi kumain ng prutas na yun ng pagkakakilanlan ng masamaan magaling. Pero iniisip niya na pag namatay si Eva, ay mawawalan siya na partner. Kaya sabi niya, mabuti na mamamatay na rin ako magaya. Yan ang kanyang nasa isipan. Pero inisip pa rin niya sa kanyang asawa. At si Eva na niya ng bakit hindi kayo sumunod sa akin? Dahil ito yung ahas na inyong ginawa. Yung ahas na nagbigay sa akin ng pagpusyo. Kaya ako ay nagkasala. So marami sa atin yung may attitude na ganito. Kapag nagkaroon ng problema, ay sisisi natin sa iba. Hindi natin inaamin yung ating sariling pagkakamali. So dito po, sa panahon ni Abraham, babalikan po natin. Si Abraham ay sinabihan siya ng Diyos, you go to a place. A place where? Saan? Doon sa lugar na malayo sa iyong kamag-anak, malayo sa iyong kaibigan, to a place where I will direct you. At si Abraham ay hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabi, Panginoon, paano ako mabubuhay doon? Malayo sa kamag-anak. Hindi. Abraham followed God step by step. He was led by God to Canaan. At ito ay nagbigay ng iba yung kayamanan sa kanya at influence. Dahil sa panahon na yon, ang kayamanan ay nakabase kung gaano kalawak ang iyong lupain at kung gaano karami ang iyong hayop, the camel, the ox, the oxen. Yun po nakabase. Siya ay pinaka-influential na tao doon sa panahon na yon at siya ay sinusunod ng mga karamihan. Sa ating kapanahonan ngayon, ang nais ng Panginoon ay tatanggapin lamang natin siya at
ibalik sa Kanya ang maluwalhatian na ibinigay niya para sa tao. Ano ba nasa isip ng Panginoon sa palagay niyo? Ang Panginoon ay naisip lamang niya ay ililigtas ng tao sa kanilang mga kasalanan. Wala siyang iniisip na iba. Wala siyang iniisip na kapangyarihan na madadagdag sa Kanya. Naisip lamang ng Panginoon sa simulat sa Paul hanggang siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo ay mag-iligtas ng tao at mag-ibalik sa dating kalagayan na Diyos at tao ay magkaroon ng communion with each other. So, ang ating mga kasalanan, ang ating mga paghinagpis sa panahon na to, ang ating mga problema sa pera, sa buhay, sa ating pamilya, ito po ay walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoong Jesus lamang. Only Jesus can fill the missing link in our life. Whatever problems na inaharap natin, ang Panginoon lamang ang makapagbigay sa atin ng kalutasan, ng kaligtasan in a special way. Habang tayo ay nag-aantay sa kanyang ikalawang pagdating, nais ng Panginoon na ikaw at ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang kanyang pangako sa mga tapat. Sa John 3:16 sinasabi doon, for God so loved the world. Pag sinabi natin world, hindi ito nagalang sa isang mundo. Ito ay nag-refer sa mga tao na sa mundo. Dahil ito ay mahalaga sa Panginoon. For God so loved the world that He gave. Ang Diyos ay nagbigay. At sino ang kanyang bigay? Ang binigay niya ay ang anak, ang ating Panginoong Jesus. At siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Para ang kalagayan ng tao ay maiangat sa isang lubok na kalagayan at maibalik doon sa communion with God. So, God proposed prosperity for people. Ang propose ng Panginoon ay bibigyan tayo ng isang mariwasa, masaganang buhay at buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong namin sa inyo mga kapatid, nais nyo bang tanggapin ang ating Panginoon bilang inyong personal na nagliligtas? Nasa sa inyo po yung pagsagot sa aking katanungan. At kami ay naniwala na ang mga puso ninyo ay gumagawa ang banal na Espiritu upang magsalita sa inyong mga puso. At tatanggapin nyo ang ating Panginoong Jesus bilang personal na manliligtas. At kung saan man kayong dako dadalhin sa biyahe na ito, sana hindi nyo makakalimutan ang Panginoong Jesus ay nagmamahal sa inyo. Ang iniisip ng Panginoong Jesus ay mailagay kayo o mabigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Mapaganda ang inyong buhay doon sa langit na bayan na kanyang igagawad sa mga tapat at naghihintay sa kanya ikalawang pagdating. Salamat po at sana pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito. Sabi ko ba kayo malapit? Sabi ko yung mga kaya po lang.
Ano ang gagawin? Lumabas sundin o iyong tatahakin. Lakas na kaha'y dilim. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba ay handa na sa panahon itinakda na magbabalik yan? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba'y magkakasama sa bayan itinakda sa ating ng Diyos Ama? Ikaw ba? Ikaw ba'y magkakasama? Muling! Muling! Ang araw ng wakas ay malapit na. Mga hula sa Biblia ay ating makikita. Sa pagbabalik niya, ako'y nagangamba. Baka maiwan ka at di ka makasama. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba ay hanggang sa panahon hangga na pagbabalik niya? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba'y magkakasama sa bayan? Ten commandments daw. Sa ating ng Diyos Ama. Ikaw ba'y magkakasama sa kanyang pagpapalit? Ako nananapin at di makakaunay ang buhay na walang hanggan. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba ay handa na sa panahon itinakda na pagbabalik niya? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba'y magkakasama sa bayan itinakda sa ating ng Diyos Ama? Ikaw ba? Ikaw ba'y magkakasama?